Mga kapuso, amihan, yung pong umiiral sa buong Pilipinas. Yun pong umiiral na weather system sa ating pong bansa. Ang amihan. Umina na rin ho yung pong binabantayang bagyo, mga kapuso. At malayo na sa Philippine Area of Responsibility. Dahil ho sa amihan, lumakas ho ang amihan. Kaya itinulak niya yung pong bagyo na hindi ho makapasok sa PAR. Ano ho? Salamat po tayo. Amihan pero may mga kalat-kalat pa rin hong pag-ulan sa ilang bahagi po ng ating pong bansa. Kasama ho yung ilang bahagi ng Mimaropa. Sa ngalan po ng aming po mga kasamahan sa News and Public Affairs at siyempre sa ngalan din po ni Super Tulit sa Suiza. Sa production side, kasama po natin si Super June Vicer Bantaculo. Ako naman ho mga kaibigan, si Super Rodel Guzman, wala hong kinikilingan, walang pinoprotektahan, labanan ho ang fake news. Dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Mga kapuso, abay patuloy hong mahina yung piso kontra dolyar. Kaya yung pong mga OFWs natin, talagang paldo-paldo sila ngayon. Dahil patuloy hong humihina yung pong piso kontra dolyar matapos pong muling maitala. Matapos pong maitala kahapon March 12 ang palitan ho ng dolyar sa 59.38 at the US dollar. Ano ho? Ito po yung itinuturing ho na isa sa pinakamatamlay na antas ngayon taon, mga kapuso. Dahil patuloy pong namamayagpag yung halaga ng dolyar kontra piso. Ayon ho sa mga financial monitoring firms, natiling malakas yung pong demand sa dolyar, bunsod ng matatag na ekonomiya ng Estados Unidos at mataas na interes sa kanilang merkado. Kaya lang dito ho sa ating pong bansa, mga kapuso, yung pong epekto niyan. Ito sa Pilipinas, yung pong paghina ng piso ay nagiging dahilan ng pagtaas sa presyo ng mga imported na produkto. Partikular na yung pong langis na may direktang epekto sa pamasahe at bilihin ho natin. Noong January 14, mga kapuso, umabot ho sa pinakamataas yung pong dolyar kontra piso sa 59.50. At nung bumaba ito ng 57.53 noong Pebrero bago muling lumakas ngayong pong Marso. Lang mga kapuso, ngayon nasa 59.38 na naman yung pong katumbas ng dolyar kontra piso. Magandang umaga ho sa mga kapuso po natin na maaga pa lang nakikinig na sa GMA Super Radio Palawan. Marami pa rin hong nagtatanong, mga kapuso, ano na raw ho yung nangyari? Ano na raw ho yung nangyari doon po sa insidente ng pagpatay kay Miss Joanna Infante? Kung baka may dagdag na naman daw ho doon po sa listahan, naantay na lang ho natin, mga kapuso, kasi magiging regular filing na ho yun.
yung pong pagsasampa ng kaso laban dun po sa suspect. At malalaman ho natin kung mayroon bang ibang mga suspect na po pwedeng lumabas sa pamagitan po ng mandamiento de arresto o warrant of arrest na ilalabas po ng korte. Magandang umaga kay Maridol Caballero. Good morning, Super Rodel. Shout out po dito sa Barangay Maracanang. Yan po sa Agutaya, Palawan. Ganun din kay Ma'am Maribel Solomon Binyas. Kay Ma'am Solomon Binyas. Good morning. Shout out po sa mga health worker ng Barangay Lukbuan. Ganda umaga ho sa mga kapuso po natin, mga barangay health worker sa Barangay Lukbuan. Mga kapuso, punta na ho natin ng iba sa ating po mga nakalinya ng mga balita. Ngayon pong araw ho ng Biyernes. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Marso 23, 2000 o 23 Marso at 13, 2026. Samantala mga kaibigan sa naging panayam ng Super Radio kay Pedro Felizardo Cayato ng DNR Palawan, may mga sinampahan o mano sila ng kaso ng mga istruktura, mga may-ari ng istruktura sa bayan ng El Nido, Palawan na hindi ho tumalima sa kanilang panuntunan na isinasagawang rehabilitasyon kung saan ang bangay ito ay inisyuhan po ng Notice of Violation at Notice to Vacate bilang bahagi ng due process. Totoo po, no? May mga na-issue na tayo ng mga notices of violation, notice of vacate, as part of the due process po yan. No? Kahit may mga violation tayo nakita sa kanila, ay doon po rin pa tayo sa due process as right rin nila na ma-inform kung ano yung mga violation. So, continued po yung pag-inventory, pag-issue natin, most particular doon sa Forest Timberland, saka doon sa encroachment sa ating easement zone. Ito ay pursuant sa President's Proclamation 1067. Ito po yung Water Code of the Philippines. And then doon sa na-issue na administrative order na within protected area, ang easement zone dyan ay 40 meters. Okay. No? Regardless of adjacent area niya, kung portion timberland or title land. So, yan po yung mga fixed na measurement. Pag yung lugar ay within protected area. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig ng ating pong Provincial Environment and Natural Resources Officer dito po sa ating pong DNR Palawan, si Pedro Zaldi Cayato. Samantala mga kaibigan, sa kaugnay na balita, aabot umano sa umigit kumulang 700 ang mga ito. Regardless kung anong kanilang operasyon, pero ang inuuna umano nila yung pong mga timberland occupation. Pero may mga notice pa ito, kaya may pagkakataon pa rin na sagutin ang mga ito. Pero may mga nakita silang wala talagang dokumento at yun ang kanilang inuuna. Agad silang nagsasagawa ng legal action. More or less may na-inventory yan, no? Mga 700 plus. Naku. So regardless kung anong operation nila, kung Opo. ito ay occupation. Pero ang inuuna kasi natin ay more on doon sa forest land, timberland na occupation. No? Of course, may mga naman yan, sabi ko kanina, notices. So, pag nabigyan na notice of violation, ay nagkakaroon naman ng
ng way na mag-submit sila kung ano yung mga reply responses nila yan. But yung nakita natin na may mga violations talaga na walang mga documentation or application what. Ayun yung inuuna natin, no, na kung saan nag-proceed na tayo doon sa case build-up, legal action patungkol sa mga sanctions na to. Ayon pa kay Pedro Saldi Cayato, may nakita rin silang manong mga nagtayo ng bahay sa mga bato na ipinagbabawal dahil liban sa delikado sa ilalim ng Nation Protected Area. Ito ay may mahigpit na pinagbabawal at ganun din sa Strict Protection Zone. Alinsunod ako sa batas 7611. Pati doon na may nakita tayo kasamang June Fred, pati sa mga bato, may mga pinatayo ng mga bahay doon, which is supposedly na hindi pwede kasi bukod sa delikado, geohazard areas yun, hindi pwede magpatayo kasi under sa zonation na protected area, yan po ay strict protection zone or co-zone. Kumbaga sa ikan natin sa Republic Act 7611. No? So may mga ganun po na encroachment na kung saan ay may corresponding violation. Mga kaibigan, ang inyong pong napakinggan ang tinig pa rin ni Pedro Zaldi Cayato ng DNR Palawan. Samantala sa kaugnay pa rin balita kung saan nakita nilang maraming business ang pupwede sa lugar at kailangan ng mga tirahan ng mga empleyado. Kaya ang ginawa ng mga ito, nagtayo ng boarding house ng walang magandang septic tank na hindi ligtas na isa sa kanilang mga tinututukan ngayon. Actually, yun nga yung nakita nila na talagang ang maraming business pwede, no? Actually, yung mga tulad yung mga nagtatrabaho sa mga nagtatrabaho sa mga hotel, kailangan rin nilang maghanap ng tirahan. So yung mga iba, nag-build na ng mga bahay and then ginawang boarding house. And then walang hindi magandang septic tank. So hindi siya sealed, no? Mga ganun. So yun mga issue na ina-address natin na nang talagang it takes time na to address. May participation naman yung mga LGUs and other stakeholders, pero inunti-unti natin yung mga areas na yun. Gawa ng siyempre sa limitation din ng ating human resources at kaya yun yung strategy natin kay pag-partner tayo sa LGU to and other agencies para ma-address mga to. Maibalik yung kaayusan, no? Pati yung carrying capacity and among others. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ng tinig ni Pedro Saldi Cayato sa naging panayam ng Super Radio. Samantala mga kaibigan, muling sumainyo ang isa pang edisyon ng ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 1. At inyo po ang tabayanan mga kaibigan ng mas mainit hong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Susunod na mga kapuso. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Umina na yung pong binabantayang bagyo habang papalayo sa Philippine Area of Responsibility. Ang tropical depression na may international name na Nori ay namataan 1,560 kilometers silangan ng northeastern Mindanao na may lakas ng hangin na umaabot sa 45 km per hour
na may bugso naman ng hangin na umaabot sa 56 km per hour. Kumikilos ito southeastward sa bilis na 10 km per hour. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan ng buong Visayas, ang lalawigan ng Palawan kasamang isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga mahinang pag-ulan na dahil ho sa amihan. Ang Visayas, Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at lalawigan ng Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman na hanggang malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan hanggang Hilaga na may katamtaman hanggang maalon na karagatan. Bantay Panahon! Amihan ang nakaapekto sa Luzon at Visayas, mga kapuso. Bantay Panahon! Ulitin pa kinyo po mga orasan ng tamang oras, mga kaibigan, alas 5:44 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa Umaga numero 2. Samantala sa iba pang balita, delegasyon ng lungsod ng Puerto Princesa, overall champion sa katatapos pa lamang na Imraa Meet 2026. Super Radio Local News! Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Sa detalye ng balita, pasok! Itinanghal bilang overall champion ang delegasyon ng Puerto Princesa laban sa iba pang mga probinsya at syudad sa rehiyon sa katatapos na Mimaropa Raami 2026 na ginanap sa Sablayan Occidental Mindoro. Nakapag-uwi ng kabuang 310 medalya kung saan 143 rito ang ginto. Dahilan para tanghalin ang Puerto Princesa bilang overall champion. Ang Puerto Princesa rin ang nanguna sa elementarya kung saan 117 ang kabuang medalya nito at 52 ang nakuhang ginto ng syudad. Maging sa sekundarya ang syudad din ang nanguna at nakuhang unang pwesto na may kabuang 193 medals kung saan 71 ang gintong medalya. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na pong nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Pangkalahatang inflation sa rehiyon ng Mimaropa bumilis nitong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon. Super Radio Local News! Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abreya. Mayroon pong karagdagang balita. Pasok! Bumilis ang naitalang inflation sa rehiyon ng Mimaropa nitong buwan ng Pebrero 2026. Sa datos ng TSA Mimaropa na itala ang headline inflation sa antas na 1.9%. Mas mataas ito kung ihahambing sa naitalang inflation noong Enero na 1.2%. Kabilang sa mga paunahing nagbunsod sa mabilis na pagtaas ng inflation sa rehiyon ay ang food and non-alcoholic beverages. Nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation sa commodity group na ito ang cereal at cereal products, partikular ng bigas, fish and other seafood at fruits and nuts. Ang pagtaas din ng presyo ng housing, water, electricity, gas and other fuels kung saan nag-ambag ng malaki ang renta sa bahay at uling. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga! Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:47 na ho ng umaga.
Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito po sa ating Baga Balita sa Super Balita sa umaga numero 2. Mga kawani ng gobyerno pwede na mag-avail ng solar energy loan. Opisyal na inanunsyo ng Government Service Insurance System o GSIS ang paglulunsad ng Ginhawa Solar Energy Loan, isang financing program na pinatutupad ng ahensya para sa mga kawani ng pamahalaan na po pwedeng umutang ng hanggang kalahating milyong piso para makapagpakabit ng solar panel system sa kanilang tahanan. Sa ulat na inilabas ng ahensya sa kanilang mga lokal na tanggapan, layunin ang programang ito upang hikayatin ang mga miyembro ng GSIS na gumamit ng renewable energy upang makatipid sa bayarin sa kuryente. Ayon kay Vic A. Veloso, President at General Manager ng GSIS, ang loan na ito ay may 5% na interest rate bawat taon na maaaring bayaran sa loob ng 60 buwan na hulog sa loob ng 5 taon nang walang service fee. Sakop ng financing program na ito ang paglalaan ng pondo sa mga solar panel system sa mga miyembro na gusto mag-avail ng naturang programa. At mayroon din 3 taong insurance coverage laban sa sunog, kidlat, bagyo at lindol na walang kaukulang dagdag na bayad. Ang financing program na ito ng GSIS ay bilang suporta ng pamahalaan sa energy conservation sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot ng tumitinding sigalot sa gitna ng silangan. Samantalang maabot naman sa 12.5 billion pesos ang inilaan ng pondo para sa solar loan program ng GSIS at 60 milyong piso para sa insurance coverage ng mga solar panel installation. Inaasahan ang programang ito ay makatutulong upang mas mapalawak pa yung pagsuporta sa paggamit ng solar energy at mabawasan ang gastos sa bayarin sa kuryente ng mga empleyado ng pamahalaan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Muli tumpakin niyo po ang mga orasan ng tamang oras sa buong Pilipinas sa 5:50 na ng umaga. Samantala, hepe ng Philippine Coconut Authority sa Palawan, tiwala na mananatili ang mataas na presyo ng kopra sa lalawigan. Tiwala si Engineer Arlo Solano, Division Chief ng Philippine Coconut Authority sa lalawigan ng Palawan, na mananatili ang mataas na presyo ng kopra sa ating lugar. Ang kay Engineer Solano, simula pa noong nakalipas na taon ay hindi nagbabago ang presyo ng kopra sa Palawan at nananatiling matatag. Ito'y bunsod sa patuloy na pagtaas ng demand ng coconut oil hindi lang sa lokal na pamilihan, naging sa pandaigdigang merkado. Ang kasalukuyang presyo ng kopra sa Palawan, ang kay Engineer Solano ay nasa 47 pesos kada kilo sa farm gate at 60 piso naman sa mill gates, mga kapuso. Kayo ho'y patuloy na pong nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala sa iba pang balita, pinangangambahan naman ng Sangguniang Palalawigan ng Palawan ang magiging epekto ng tensyon sa gitna ng silangan sa lalo pang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay First District Board Member Cheripay Acosta, ramdam na umano ito sa Palawan. Kaya naman mula pa noong Lunes ay nagpapanik o nagkukumahog na ang mga kababayan dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng gasolina at krudo. Kaya naman minungkahi sa kapulungan na ipatawag sa Committee on Energy ang mga may-ari ng kumpanya ng langis, mga oil depot sa lalawigan at ang kinatawan ng Department of Energy upang malaman kung paano pakasapat ang supply ng fuel sa Palawan. Ako dito, kailangan din tingnan ng Estado
ang enerhiya o kuryente na nakadepende rin sa fuel. Alas 5:52 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Humihiling na ng fuel subsidy at mga Tricycle Driver Association o TUDA dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito'y sa gitna na rin ng nakaambang malakihang dagdag presyo sa produktong petrolyo dahil sa nangyayari sigalot sa gitna ng silangan. Ang kay Ginoong Henry Villamor, ang Pangulo ng TUDA Federation sa lungsod, nagpapalabas umano sila ng resolusyon para hilingin sa local government unit ang pagbibigay ng fuel subsidy sa tricycle operators and drivers sa siyudad. Samantala pagdating naman sa pamasahe, sinabi ni Villamor na meron naman umanong bracket sa taripa na nakadepende sa presyo ng gasolina ang pamasahe sa tricycle. Mamaya nga po ay meron po kaming emergency meeting lahat ng TUDA President. Mag-create po kami ng resolution requesting na sa local government na magkaroon ng fuel subsidy po yung ating mga tricycle operators and drivers. Usually po, noon cents lang. Ngayon medyo malaki ata itataas next. About naman po sa taripa natin sa permetrics po ng mga tricycle, naka-redeem naman po yung ating permetrics, naka-bracketing po yan. Depende po sa presyo ng gasolina. Doon din po yung pagtaas ng pamasahe. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni Ginoong Henry Villamor, yung pong Pangulo ng TUDA ng mga tricycle sa lungsod. Samantala, isa-isa naman ni Ginoong Villamor ang nakalagay sa fare matrix sa tricycle na nakadepende sa presyo ng petrolyo. Aniya kapag 60 to 70 pesos kada litro ang fuel, ang minimum na pamasahe sa loob ng 2 kilometro ay 12 pesos. Kapag 70 to 80 pesos naman kada litro ay 14 pesos. Aniya bawat 10 pisong pagtaas ng presyo ng langis, 2 piso ang idadagdag sa pamasahe. From 60 to 70 po ang per liter ng ating fuel. Ang minimum fare natin for 2 kilometers is 12 pesos po. And then ang 70 to 80 po, ang cost ng fuel per liter is nasa 14 po. 80 to 90, ang per liter po ng fuel natin nasa 16. Ibig sabihin po, every 10 pesos po, ang increase ng fuel, mag-increase din po ang ating pamasahe ng 2 pesos po. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan, nagatinig pa rin. Ito pong si Ginoong Henry Villamor, ang TUDA Federation President sa lungsod. Ay pa kay Villamor, base sa fare matrix, naka-bracket ito sang-ayon sa presyo ng gasolina. Balikan ko natin mga kaibigan yung karagdagang pahayag pa ng Ginoong Villamor hinggil sa pagtaas ng pamasahe. Kasi nga po sa ating taripa o per metric, under ito ng City Ordinance na 1185, provision na ating mayor ng November 7, 2022 pa. So naka-bracket po ito. So kung ang gasolina po natin ay 70 to 80 na, automatic naman po ito magtataas tayo ng 2 pesos po. Magiging 14 pesos na po yung minimum fare natin per 2 kilometers. Samantala, wala namang pagbabago ayon kay Ginoong Villamor sa succeeding kilometers kung hindi ang minimum na pamasahe lamang umano ang magbabago. Samantala, paalala rin ng TUDA President sa mga kasamahan nito na patuloy pa rin pinatutupad ang pagbibigay ng discount sa mga senior citizen, estudyante at mga PWD. Wala pong pagbabago yan. Maintain po yan sa 2 pesos sa bawat increase po ng, ng minimum fare po natin. Alala lang rin po sa mga kasamahan ko na kapasada ko na always po natin na implement yung discount po ng mga estudyante natin, senior citizen at mga PWD. Hindi po mawala ito. So nandoon pa rin po yung 20% discount nila.
Mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas, 3 minuto na po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. At kayo'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Sa kaugnay na balita, may kahilingan na nga ang TODA Federation sa Lungsod sa lokal na pamahalaan para mabigyan sila ng fuel subsidy. Ani Villamor, nakapagpalabas na sila ng resolusyon na kanila nang ipinadala sa tanggapan ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Wala man silang partikular na inilagay kung magkano ang nais nilang ibigay na subsidiya sa kanila. Bagkos, kanila manong pasasalamatan kung meron pong may pagkakaloob sa kanila. Gumawa po yung TODA Federation dito sa lungsod ng Puerto Princesa, resolution umihiling sa ating local government na magkaroon ng fuel subsidy ang ating mga tricycle operators and drivers. Pali po, napareceive po namin ito ng Monday sa tanggapan po ng ating buting Vice Mayor na si Jimbo Maristela. So naghihintay na lang po kami na feedback po nila kung ma-approve po o hindi. Wala po kaming minention doon kung ano lang po yung kayang i-budget po kung just in case na ma-approve ng city government, yun po yung aming pasasalamatan. Mga kapuso, ang tinig ni Ginoong Henry Villamor, TODA Federation President dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Balikan ko natin ang ating pong mga balita. Kinumpirma naman ni Ginoong Henry Villamor, ang Pangulo ng TODA Federation sa lungsod, sakali mang mabigyan mo sila ng fuel subsidy, ay tuloy pa rin naman ang pagtaas ng pamasahe. Paliwanag ni Villamor, ito'y umano kasi nasa ordinansa. Ang hinihiling nilang subsidy ay panandalian lamang para kahit paano ay maibsan ang kanilang kailangang pagkagastusan, mga kapuso. Kasi ano po yan, ordinansa po yan. Ang fuel subsidy naman po na hiningi namin, panandalian lang naman po yan. Paalaga, kahit pa paano mabawasan yung ano namin, yung pangangailangan namin. Alas 6 na hunang umaga. Samantala sa ngayon ay katulad pa rin naman ng dati na ang kalagayan nilang mga nasa tricycle. Kung nasa tricycle sector dahil bawal pa rin silang dumaan sa ilang mga bahagi ng National Highway. O kaya malayo pa rin ang kanilang inikutan para maghatid ng pasahero. Ang kailangan naman nilang kumayod ng husto para lamang kumita sa kanilang pamasada. Sa amin po ay same pa rin kasi nga gaya ng mga ano natin nakaraan na ipinagbabawal po kami sa National Highway, sa ilang National Highway. Malayo pa rin po ang ikot namin. Ganun pa rin po talaga, kayod pa rin talaga tulo yung ating mga kapasada. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexedol Forte. Mas bilis banat sa 4. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ng tinig ni Ginoong Henry Villamor, ang TODA Federation President sa lungsod. Samantala mga kaibigan, muli itong pakinyo pong mga orasan. Ang tamang oras sa Pilipinas, alas 6:07 na hunang umaga. Samantala sa iba pang balita, kinumpirma ni Pedro Zaldi Cayatok na sa ngayon ay wala pang napapag-usapan na isasara ang El Nido dahil tinitingnan pa mga kapakanan o tinitingnan din ang kapakanan ng lahat, lalo sa ekonomiya, sa tao at kapaligiran na binabalanse unti-unti namang ginagawa ng aksyon ng mga concerned agency ng pamahalaan. Yeah, wala pa naman. Actually, very active yan yung kasama sa
Toledo Task Force or Opo. Interagency Committee, pinag-usapan, tinitingnan pa rin yung kapakanan ng, of course, sa economy natin. Okay. Pero at the same time, tinitingnan din yung tao, tinitingnan din yung kapaligiran. So itong tatlong bagay na to, yung tao, yung economy sa kapaligiran, binabalansyado. And then, unti-unti nagkakaroon naman ng action ng iba't ibang agency. Hopefully, due time, ma-address, and then yung mga wala talagang dokumento dyan, hindi pwede talaga na magtira dyan, ay they can voluntarily kung anong tanggalin yung structure nila para walang mga further legal action. Alas 6:09 na ho ng umaga, mga kapuso. Isa sa mga magiging aksyon ay demolisyon sa ilalim ng local government unit. Dahil sila may police power kapag naisumiti na ang information, kaya ang pakiusap nila sa mga nag-iisip magnegosyo sa lugar ay pag-isipan nilang maigi kung saan nila ito ilalagay. Isang action yan under sa local government kasi sila yung may police power dyan, no? Pag na-transmit yung information. So ganun hanggang pag-iusap nga natin na yung mga nag-isip pang mag-do business dyan, na kung saan dapat tiyakin nila kung saan nila lalagay yung business sila, malit man o malaki, dapat magano na hindi basta sila pumasok kasi para ma-address natin unti-unti yung pag-decline or pagkuhan ng ating mga resources. Na while we are promoting, while this is a tourist destination, no, worldwide, sabihin nga natin, pero hindi na naman natin kino-compromise yung ating environment. Ay pa kay Kayato, kaya binabalansin nila ang environment at ang tao dahil may mga limitasyon sa pagtatayo sa isang area, kaya sa lahat ng protected area, ang isa sa tinitingnan yung carrying capacity, mga kapuso. Opo, kaya we are balancing yung the environment, the development leading to our economy, at yung tao, no? Kasi of course may mga limitation na carrying capacity to build within a certain area. So sa lahat naman ng mga protected areas natin, yun ang isang tinitignan, yung carrying capacity. Kasi yung issuance naman ng building permit lies sa local government. Yung mga road easement lies sa kanila. And then yung height ng building sa kanila. So kung na lang kanya-kanyang concern, kanya-kanyang address, pero we are working all together to address the issues pertaining to El Niño. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan, nagtinig ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Pedro Saldi Cayatok sa naging panayam ng Super Radio. Kayo'y nakikinig sa Super Balitan sa umaga. Muli tumpak niyo po mga orasan, mga kaibigan, ang tamang oras sa buong kapuluan. 12 minuto na makalipas po ang alas 6 po ng umaga. Sa naging panayam ng Super Radio kay Punong Barangay Ralph Gutierrez, kaugnay sa insidente ng paggaluno ng isang bata sa kanilang barangay. Ano yung nagkataon umano na naroon sila sa lugar. Kaya nakunan nila ang pangyayari at natulungan yung pong bata, mga kapuso. Opo sir, ano lang po na nagkataon lang po na nandun kami kasi sumasama kami sa actual survey ng lupa doon. Mga po sir, mga alas 12 po yata ng tanghali po, mga ganun po. Tirik na tirik yung araw. Yung sir, pagpunta namin sa tulay kasi parang pinaplanuhan namin kung anong gagawin sa tulay. Doon na agad yung mga bata. Tapos parang, kasi minsan di ba naglalaro sila sir, parang nag-iingay-ingay. Okay lang naman yung nag-aarutan. Doon na kami galing sa may tulay, pabalik kami. Ganun pa rin, parang lumalala na yung nila. Pero hindi rin yung mga bata. Maliliit pa mga bata pa. Di yung isang kapitbahay doon, tumakbo na sa akin, sabi may nalulunod doon na parang nalulunod. Pag takbo ko sir, pabalik, nakita ko nakalutang na sir, nakataob.
Mga kapuso, ang inyong pong napakinggan ay si punong barangay Ralph Gutierrez ng barangay Tumarbong diyan po sa Rojas, Palawan. Nung makita mano nila yung bata ay tila wala ng buhay, kaya agad nilang kinuha at marami na rin tumulong sa kanila. Kung saan marami din nainom na tubig yung bata nang kuhanin nila dahil malalim na ang tubig sa dagat. Parte na yon o dun sa parte na yun ay malalim na ang tubig, habang ang isa naman ang kanilang kabarangay ay marunong mag-CPR na agad namang isinagawa dun sa bata. Parang wala nang talaga, sir. Wala nang buhay. Parang nanginig yung tuhod ko, kinabahan ako. Oo. Yung tumakbo na ako para kunin. Pagkuha ko, buti marami na agad sumunod sa akin. Pag malalim yung tubig, sir. Parang marami rin ako na tubig. Parang rin ako sa ilalim. Inangat po kasi yung bata. Nabigla kayo. Malalim yung yung pinagkakuhanan ninyo sa kanya. Malalim na talaga. Lagpas tao na ba yon, Kap? Lampas tao, sir. Kasi ibang klase siya. Parang may pabulusok siyang palalim. Nagsagawa sir ng CPR, yung kapitbahay din doon na kinete ng bangkarera, si Mr. Jinggoy Hermoso. Sir, noong una, pagbomba niya, pag-CPR niya, lumabas sa buwang alam, ayaw sa ilong, hindi lumalabas. Tapos nakita ko parang may mga mumo na nakaharang ba sa ilong niya. Okay. Sinipsip ko yung ilong para lumabas yung para matanggal yung mga nakaharang. Yun daw ang dahilan para magkamala yung bata at agad nilang itinakbo sa klinik. Samantala, ang bata mano'y hindi residente sa lugar at wala kasamang matanda nang maligo ito sa dagat. Sir, nakamulat na siya, sir, nung ulit. Okay. May malay na siya nung... Oo. So, nung magkamalay, sa kanyo na itinakbo sa pinakamalapit na klinik. Sir. Opo, sir. Opo. May rescue vehicle doon po agad sa Tumarbong. Oho. Sir, yung bata ba taga roon mismo, malapit sa area, or dayo lang din doon para maligo? Yung bata po? Opo. Sir, malayo yung bahay niya. Pumunta lang talaga, naligo lang sila mga bata. Nagkayayaan, mga magkakaibigan na maligo doon sa lugar. Wala pong kasamang adult or guardian yung grupo? Wala po sir, kasama na may edad na. Opo sir, opo. Pinaano ko sir si Kagawad Perido, kasama ko rin ng oras ng pinapunta ko yung magulang. Mga kapuso, ang inyo pong napakinggan ang tinig ni punong barangay Ralph Gutierrez. Punong barangay ng barangay Tumarbong sa Rojas, Palawan. Kaya ngayon pong magsa-summer na, ho? Huwag kong hayaan ng mga magulang yung kanilang mga anak na maligo ho sa dagat o sa ilog na wala kong kasama na mas nakakatanda ho sa kanila, no? Lalo na pag hindi ho masyado marunong lumangoy. Mahirap na. Kaya kailangan ng pag mga ganitong sitwasyon, mayroon pong pupunta sa dagat, pupunta sa ilog at maliligo, kailangan ho ay may kasama. Lalo na yung mga bata. Ano ho? Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, itiniklara ng Malacanang ang Marso 20, 2026 bilang regular holiday sa buong bansa para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Ginawa ang anunsyo habang nakibahagi ang Pangulo. Ito ang ating pong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Grand Iftar sa Malacanang kasama mga miyembro ng komunidad ng mga Muslim at iba pa leader mula sa iba't ibang panig ng bansa. Muli rin pinagtibay ng gobyerno ang paggalang nito sa mga tradisyon at mahalagang ambag ng mga Muslim sa Pilipino.
Sinilala sa deklarasyon ng kahalagahan ng Eid al-Fitr na hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Isang panahon na inilaan sa panalangin, pagninilay at pag-ayuno. Ipinaabot din ng Malacanang pagbati nito sa komunidad ng mga Muslim sa Pilipinas at sa buong mundo. Habang naghahanda sila ng naghahanda silang ipagdiwang Eid al-Fitr kasama ang kanilang pamilya at komunidad. So, 20 pala. Akala ko 19 yung pong holiday. At ito ho ay ang 20 ay Biyernes. Ano ho? Susunod na Biyernes, mga kapuso. Alas 5:19 na ng umaga. Wala 6:19 na, mga kapuso. Magandang umaga ho sa mga kapuso po natin. Diyan po sa Tubataha. Kila Seconds Conales, magandang umaga ho sa inyo. Maaga pa lang. Nakatutok na ho sa atin. Ganun din kay Mama Silvia Escobin Espada. Kay Sir Del Aniscal, sila ho'y nanonood at nakikinig ho sa atin. Magandang umaga ho sa inyo at ganun din kay Ma'am Adela Lastimoso Canupin. Watching from Barangay Mauyon. Biyernes 13 po, ingat po tayong lahat. At ganun din kay Sir Conrado Ganancial. Ay sabi nga nila pag ganitong Biyernes 13 mga kapuso ay dapat daw hong mag-ingat dahil malas daw ho. Mayroon naman nagsasabi na swerte ang Biyernes 13. Magandang umaga kay Sir Relly de Guzman. Good morning, Super Odell from Relly de Guzman. Vilma Moreno ng Salis Carinderia, Barangay Bangkaw-Bangkaw. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, Sir Relly de Guzman. At ganun din kay Ma'am Sally. Kay Sir Leo Havares, magandang umaga at ganun din kay Ma'am Bing David. Tayo ho mga kapuso nakikipag-ugnayan na sa Pag-asa, sa DOST Pag-asa Puerto Princesa. Maki-update muna ho tayo, lagay ng ating pong panahon. Kaya nga pala magandang umaga rin kay Ma'am Diana Agantar Laurinio sa Baybay. Magandang umaga ho sa inyo, ganun din kay Sir Boy Magallanes. Maraming salamat, sir, sa inyo pong pag-antabay. Nasa linya ho natin si Sir Alin Losok ng DOST Pag-asa Station. Update muna ho tayo sa lagay po ng ating pong panahon ngayong pong araw. Sir Alin, magandang umaga po. Pasok! Yes, magandang umaga po Sir Rodel. Ganun din po sa mga tagapakinig ng programa. So, ngayon nga po, ang meron po na weather system na nakapit po sa ating bansa, ito po ang Northeast Monsoon. So, yung hangin amihan po natin na direct nakapiktado pa rin po nito, itong Luzon at ang Visayas, ganoon din po ang lulungin ng Palawan. Sa ating tropical site na po yung bagyo natin sa labas sa Philippine Area of Responsibility, hindi na nga po ito na naging tropical depression na lang po ito sa tropical storm kahapon. At nasa layong 1,580 km east-northeast siya ng Mindanao. At may lakas po ito ng hangin malapit po dito na umabot sa 45 km per hour at magto po ng hangin na hanggang 55 km per hour. At patuloy po itong gumagalaw sa direksyon ng east-southeast sa bilis na 10 km per hour.
At yun nga po, medyo pinapayungan pa rin po ito ng high pressure po natin o yung ating aniyan po. Kaya nanatili po ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa taya po ng panahon, sa lungsod, sa lalawigan, saan po natin ngayong araw ay maglalaro ng ating temperatura sa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. Magiging bahaging maulap pa rin po tayo hanggang na kuminsan po ay may mga passing cloudiness pa rin po tayo, katulad po kahapon. At yung mga inaasahan po natin ay mga isolated rain shower lang po at from time to time po may mga localized thunderstorm activity po tayo. Sa mga limited area po natin, mga kabundukan po natin, kung tanghali po yan at nakikapos po natin. Ating hangin po ay magiging moderate to strong pa rin po. Ating mga coastal magagaling po sa direksyon ng northeast. Ating mga kaibay-dagat po ay magiging kapangpangan hanggang sa maalo naman po ang ating mga kaulapan. Ating temperatura po, pinakamababa, ito lang ngayong madaling araw, nakatala na po tayo ng 23.3 degrees Celsius, kaya medyo may kalambingan po tayo ngayong madaling araw kumpara po natin ng madaling araw kahapon. Ating taas naman po ng mga pag-alon dito sa mga karagatan po natin. Itong wave height po natin, sa may silusi po natin, nasahan po natin na hanggang 3 kalating metro po na yung taas ng pag-alon dyan. Samantalang itong sa may West Philippine Sea po natin, asahan po natin na may mga parte po ng West Philippine Sea na hanggang 2 metro ang pagsingas ng alon. Lalo na po yan dito yung southern Palawan po natin, facing West Philippine Sea po natin ay hanggang 2 kalating metro po yan. Samantalang hanggang 3 metro. Dito naman po sa may northern Palawan po natin, facing West Philippine Sea po natin yan. Hanggang 3 metro naman po rin yung hapon. Hindi malakas pa rin po yung hangin na maramdaman po lalo-lalo naman po dito sa West Philippine Sea po natin. Ating heat index po, medyo ngayon ay mas lumabas. Kaya compare sa mga nakaraang araw, na umabot tayo hanggang 40 degrees Celsius. Kaya ang ating expected na mga heat index po within sa may cold area po natin hanggang 36 degrees Celsius na lang po yan. Samantalang medyo mainit pa rin po yan ng bahagya. Itong Puerto Princesa naman po hanggang 25 degrees Celsius naman po ang i-expect natin heat index. Ganun din po ang Agoylan at ang puyo po natin and the rest po ng mga lugar dito sa Laguna. Ating araw po, sumikat na yung umaga na Darapnala sa East, 13 ng umaga, na asahan po yan mula yung hapon lubog sa Darapnala sa East. Ating high tide and low tide po. Low tide po tayo ngayong umaga, kanina pa po nag-peak around 3 a.m. Ating high tide naman po ay mamayang hapon ng peak around 5 o'clock p.m. naman po, so may taas ng 1.43 meters. Ito po ang direkta nagulat ng panahon galing po sa Pangasinan Station. Nasa ilan, sir, yung current ho natin? Mga nasa ilang heat index? Ang current area po natin, ang ating forecast heat index po niya is hanggang 36 degrees Celsius po. Okay. Puerto Princesa naman? Puerto Princesa po ay mababa po tayo ng konti. Ang forecast na heat index po natin ay nasa 25 degrees Celsius. Okay. Sir Allen, maraming salamat ho sa inyo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Maraming salamat din po. Bantay Panahon! Mga kaibigan, si Sir Alin Losok ng DOST Pag-asa Station dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. May mga mensahe na mag-ingat daw ho ngayon dahil Biyernes 13. Bakit madalas ko nating naririnig? Ano ho? Na may dalang malas yung pong Friday the 13th. Noong Pebrero, mayroon ding Biyernes 13. At ngayon, mayroon din pong Biyernes 13. Bakit nga ba mayroon pong pamahiing malas yung pong Friday the 13th?
mayroon palang paliwanag ho dyan si Charles Panate sa kanyang aklat na Extraordinary Origins of Everyday Things. Yung isa sa mga pinagmulan daw ho ng Friday the 13th ay yung pong biblical story ng Last Supper na dinaluhan ng ating pong Hesus Kristo at ang kanyang mga disipulo noong Huwebes Santo. Na mula daw ho dito, ikalabintatlo manon dumating sa hapunan si Judas Iscariote, ang disipulong nagkanulo kay Jesus. At maliban po raw ho dyan, may mga ilang pa umano sa mga dahilan kaya tinuturing hong malas ang Biyernes 13 ay dahil ito raw ang araw kung kailan kinain ni na Adan at Eva ang pinagbabawal na prutas sa puno ng karunungan. Ang araw kung kailan pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. At kung kailan bumagsak ang templo ni Solomon at ang araw ng maglayag ang arko ni Noah sa Great Flood, mga kapuso. Kaya dun ho ikinakabit kung bakit malas yung pong Biyernes 13. Pero sabi nga ng iba, swerte rin sa kanila. Kaya hindi ho malas o swerte rin. Kailangan na ho ng tiwala ho sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ano ho? At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw po ng Biyernes. Biyernes 13, Marso 13, 2026. Kami ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako pa ang inyong kapuso, Super Rodel Guzman. Para sa malaking misyon at mas malawak kong paglilingkod sa bayan, buong puso kami para ho sa Pilipino. Maraming salamat ho sa inyo pong pakikinig. Ito ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan pa ang fake news. Labanan pa ang fake news. Dapat totoo.